May mga sandaling pinipilit kang harapin ang hangganan sa pagitan ng loyalty sa pamilya at ng mga personal na prinsipyo na buong buhay mong pinanghahawakan. Ang pangalan ko ay Sheila. 34 na taong gulang ako, financially independent, at sanay na akuin ang buong responsibilidad sa sarili kong buhay nang hindi umaasa kahit kanino. Hindi ko inakalang darating ang panahon na kailangan kong ipagtanggol ang kalayaang iyon laban mismo sa sarili kong pamilya hanggang sa isang gabi na nagpakita kung gaano kabilis mawala ang respeto kapag nagsama ang entitlement sa pera at matagal ng resentment. Sinira ng kapatid kong si Daniel ang classic car ko at tumawa pa habang diretso akong tinitingnan bago sabihin, "Bakal lang naman yan. Huwag kang OI." Ang paraan ng pagkakasabi niya noon ay parang walang halaga ang lahat ng pinaghirapan at ininvest ko, pati ang tunay na kahalagahan ng sasakyan at ang karapatan kong pagmamay-ari iyon dahil lang iisa ang apelyido namin. Tumingin ako sa kanya at sumagot ng kalmado ang boses ko sa paraang ikinagulat ko rin. "Tama ka." Pero kaagad pagkatapos noon, inilapag ko sa harap niya ang repair bill. Halos agad naglaho ang nangiti sa mukha niya. Hindi ako sumigaw o nakipagtalo pa. Pinili kong manahimik habang ang bigat ng sandaling iyon na mismo ang nagsalita para sa akin. Sa paligid namin parang nagbago ang hangin dahil sa unang pagkakataon hindi ko ibinigay ang reaksyong sanay silang makita mula sa akin. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, iba rin ba ang gagawin mo o pareho lang sa ginawa ko? Sabihin mo sa comments. Nagsimula talaga ang lahat ng ilatag sa mesa ang pera bilang isang di umano'y obligasyon sa pamilya. May utang ang kapatid kong si Daniel na umabot sa 72,000 dolyar hindi dahil sa aksidente o hindi maiwasang emergency, kundi dahil sa isang financial decision na ginawa niya sa pag-aakalang may ibang sasalo ng consequences kapag dumating ang realidad. Uri iyon ng utang na nabuo dahil sa kumpiyansa, ng walang plano optimism, ng walang restraint at tahimik na paniniwalang sasagipin siya ng pamilya kapag bumagsak ang lahat. Si Mom ang unang lumapit sa akin tungkol doon. Maingat niyang pinili ang mga salita niya na parang kaya nitong gawing mas madaling tanggapin ang hinihingi nila. Nagsalita siya tungkol sa stress, sa sobrang pressure na nararamdaman daw ni Daniel at kung paano naaapektuhan ng sitwasyon ang buong bahay. Pagkatapos ay direkta niya akong tiningnan at sinabi, "Ikaw ang pinaka-stable sa ating lahat. Alam mong wala na tayong ibang option." Nakinig lang ako nang hindi sumisingit habang lalo kong nararamdaman ang expectation sa likod ng mga salita niya. Sumunod naman si Dad at mas direkta ang approach niya, mas mabigat at walang gaanong paglalambing. Inilarawan niya ang sitwasyon bilang responsibilidad at hindi pagpipilian. Hindi laging fair ang pamilya, pero kung sino ang kayang magdala ng bigat siya ang dapat gumawa noon, sabi niya. Nagsalita siya tungkol sa credit score long-term damage at kung paano maaaring habulin ng utang ang isang tao sa loob ng maraming taon. Hindi niya ako tinanong kung gusto ko bang tumulong. Nagsalita siya na parang desidido na silang lahat na ako ang sasalo na para bang hindi option ang tumanggi. Nang matapos silang dalawa, sumagot ako ng walang pag-aalinlangan. Hindi ko babayaran ang utang na hindi ko ginawa. Kalma ang boses ko, walang paghingi ng tawad o paliwanag at malinaw kong sinabi na hindi ko aakuin ang financial burden na bunga ng mga desisyong wala akong kinalaman. Agad nagbago ang atmosphere sa silid. Ang dating ipinapakitang concern ay mabilis na naging pagtutol. Matinding galit ang naging reaksyon ni Daniel at wala na siyang pagpipigil habang inilalabas ang frustration niya. Inakusahan niya akong pinabayaan ko raw siya sa oras na kailangan niya ng suporta, na mas mahalaga raw sa akin ang pera kaysa pamilya at mas pinipili ko raw ang principles kaysa tao. Nagsalita siya na parang dapat kong maintindihan na hindi raw niya hahayaang umabot sa ganoon ang sitwasyon kung may iba pa siyang option na para bang ang kawalan niya ng ibang paraan ay automatikong nagiging responsibilidad ko. Ipinaalala ko sa kanya na wala akong naging bahagi sa desisyong nagdala sa kanya sa utang na iyon, na hindi ko iyon inengganyo, hindi ako nakinabang dito. At hindi ako kailanman pumayag na akuin iyon. Pero lalo lang yatang lumalim ang galit niya dahil sa paliwanag kong iyon.
Nagsimula siyang magsalita tungkol sa betrayal at ipinilit pa niyang kung baliktad daw ang sitwasyon ay tutulungan niya ako ng walang pag-aalinlangan kahit hindi naman iyon sinusuportahan ng naging ugali niya noon. Sinubukan ni Mom na pakalmahin ang lahat at pinababaan ang mga boses namin pero hindi nabawasan ang pressure. Sa halip lalo lang itong tumindi. Mula sa pangungumbinsi ay naging pamimilit, mula sa pag-unawa ay naging disappointment. Sinabihan akong matigas ang ulo na ako raw ang gumagawa ng division sa pamilya at ang pagtanggi ko raw ang nagpapalala sa sitwasyong mahirap na nga. Malinaw ang ipinapahiwatig nila. Kapag hindi ako pumayag, ako ang sisisihin sa magiging fallout. Ang pinakatumama sa akin ay kung gaano kabilis mawala ang respeto sa personal boundaries. Hindi tinrato ang pagtanggi ko bilang valid na desisyon, kundi bilang personal na pag-atake. Ang ideya na dahil financially independent ako, ay may karapatan akong magsabi ng hindi, ay tila nawala sa ilalim ng bigat ng expectations nila. Hindi naman naging magulo o mas maingay ang silid, pero naging tensyonado ito sa paraang parang may mahalagang bagay na tuluyang nabasag. Pagsapit ng pag-alis nilang lahat, malinaw na hindi na lang ito tungkol sa pera. Naging tungkol na ito sa kontrol, entitlement at paniniwalang sapat na dahilan ang pagiging pamilya para lampasan ang mga limitasyong hindi nila kailanman gagawin sa ibang tao. Nang gabing iyon, doon ko nalaman kung gaano kalayo kayang dalhin ng resentment. Hindi ko inaasahang pupunta siya, pero nang marinig ko ang pagbukas ng garage door, alam ko na agad ang ibig sabihin bago pa ako lumingon. Pumasok si Daniel na dala ang klase ng enerhiyang agad nagpapasikip ng paligid, bawat galaw matalim at sinasadya matigas ang mukha sa galit na malinaw na ilang oras ng kinikimkim. Hindi niya ako tinanong kung bakit ako naroon, hindi siya huminto at hindi siya nagpanggap na naparoon siya para makipag-usap. Ang sumunod ay hindi simpleng pagkawala ng kontrol o pagkalito. Sinadya niya iyon. Dumiretso siya sa kotse at malakas na hinampas ang palad niya sa hood, hindi bilang babala, kundi bilang paglabas ng galit. Umalingaw-ngaw ang tunog sa buong garahe. Pagkatapos ay marahas niyang binuksan ang driver's side door nang sobrang lakas na umingit ang hinge habang nababaluktot sa puwersa. Humila pa siya ulit at itinulak iyon lampas sa normal nitong sakop hanggang sa mabaluktot ang frame at hindi na sumara ng maayos ang pinto. Walang pag-aalinlangan niyang sinipa ang side panel nang minsan pagkatapos ay muli bawat tama ay nag-iiwan ng malalim na yupi at mahabang gasgas sa pintura. Tinawag ko ang pangalan niya ng isang beses lang kalmado. Hindi para galitin siya kundi bilang huling pagtatangkang maglagay ng hangganan. Hindi siya lumingon. Sa halip mahina siyang natawa, isang maikli at mapanghamak na tunog bago ako diretsong tiningnan at sinabing, bakal lang naman yan. Huwag kang OA. Para bang sa isang pangungusap lang ay nabura na ang pagmamay-ari ko, ang effort, ang kasaysayan at ang responsibilidad na kalakip ng lahat ng iyon. Mas mabigat pa ang tama ng mga salitang iyon kaysa sa mismong pinsala sa sasakyan. Pagkatapos ay dinampot niya ang isang tool na nakahiga malapit doon, hindi para ayusin ang kahit ano, kundi para ihampas diretsyo sa front headlight. Agad nabasag ang salamin at kumalat ang mga piraso nito sa sementadong sahig. Hindi man lang siya natinag. Hindi rin ako gumalaw. Nakatayo lang ako habang pinapanood siyang ituloy ang bawat kilos na parabang matagal na niya iyong nire-rehearse sa isip niya. Nang sabihin kong tumigil siya, doon lang siya humarap sa akin. Lalo pang tumigas ang ekspresyon niya na parabang ang pagtanggi ko kanina ay doon lang talaga nakahanap ng lalabasan. Mas mahalaga pa sa'yo ang kotse kaysa pamilya, sabi niya. Sapat lang ang lakas ng boses niya para maging paratang at hindi desperasyon. Hindi niya itinatanong iyon para maintindihan ang sagot ko. Tinatanong niya iyon para bigyang katwiran ang ginagawa niya. Ang mas nakakapanginig ay hindi lang ang ginagawa niya, kundi kung sino ang may alam. Mula sa loob ng bahay, may narinig akong mga boses. May bumukas at nagsarang pinto. May tumawag sa pangalan niya. Hindi galit, hindi nagmamadali, sapat lang para ipakitang alam nilang nangyayari iyon. Pero walang lumabas. Walang pumagitna sa kanya at sa sasakyan. Mas mabigat pa ang katahimikang iyon kaysa sa tunog ng nababasag na metal at salamin dahil ibig sabihin nito, hinahayaan nila ang ginagawa niya.
Hindi ako nakipagtalo, hindi ako nakiusap o nagpaliwanag. Alam kong walang anumang sasabihin ko ang magpapabago sa direksyon niya sa sandaling iyon. Nanatili akong tahimik at hinayaan siyang punuin ang espasyo ng sarili niyang mga dahilan ng kuwento sa isip niya kung saan tama ang galit niya at ako ang may kasalanan dahil tumanggi akong akuin ang consequences para sa kanya. Paulit-ulit niyang sinabi na ako raw ang nagtulak sa kanya para gawin iyon. Na ang pagtanggi ko raw ang pumilit sa kanya na dapat mas mahalaga ang loyalty sa pamilya kaysa personal na limitasyon. Nakinig lang ako ng walang sagot habang pinapanood kung paano niya binabaluktot ang responsibilidad sa sarili niyang narrative, kung paano nagiging kasalanan ko ang mga desisyon niya dahil lang tumanggi akong saluhin ang resulta ng mga iyon. Kalaunan ay tumigil din siya, hindi dahil nawala ang galit kundi dahil wala nang natitirang masisira. Isang huling beses niya akong tiningnan naghihintay ng reaksyong hindi dumating. Mas lalo yata siyang nainis sa kawalan ng reaksyon kaysa kung nakipagsigawan pa ako. Umiling siya may mahinang binulong sa sarili at lumabas habang naiwang bukas ang garage door sa likod niya. Nanatili akong nakatayo roon kahit matagal na siyang wala, hindi para balikan ang nangyari, kundi para maintindihan ito. Nakikita at nasusukat ang pinsala sa sasakyan, pero ang mas malalim na pagkasira ay wala sa metal o sa basag na salamin. Nasa sandaling iyon nang ma-realize kong ang relasyon na akala kong mayroon kami ay alinman sa matagal nang wala o hindi kailanman naging totoo sa paraang pinaniwalaan ko. Ang nasira noong gabing iyon ay hindi na maaayos ng simpleng paghingi ng tawad o paliwanag dahil hindi iyon bunga ng isang biglaang pagkakamali. Nang tuluyan ng tumahimik ang bahay, doon ko naunawaan na may permanenteng na bago. Ang hangganang itinakda ko kanina ay hindi na basta teorya lamang. Sinasadya na itong nilampasan na saksihan ng iba nang walang pakikialam at tuluyang pinagtibay ng katahimikan. Anuman ang sumunod pagkatapos noon wala nang paraan para bumalik pa sa dating relasyon na mayroon bago ang gabing iyon. Kinaumagahan facts na ang pumalit sa opinyon. Hindi ako bumalik sa bahay at hindi rin ako naghintay na may tumawag muna. Nagpa-flatbed tow truck ako at direktang ipinadala ang sasakyan kay Mark Delaney, isang independent appraiser na eksperto sa classic vehicles at restoration assessments. Ilang taon na ang nakalipas mula nang irekomenda siya sa akin ng isang collector. Kahit hindi ko naman inasahang kakailanganin ko ang serbisyo niya sa ganitong klaseng sitwasyon. Sariwa pa ang pinsala kaya walang pwedeng ituring na normal na wear o epekto lang ng pagtanda ng sasakyan bagay na mas mahalaga kaysa sa naiintindihan ng pamilya ko. Hindi nagsimula si Mark sa comfort o small talk. Mabagal niyang inikot ang sasakyan kumuha ng litrato mula sa iba't ibang anggulo. Sinukat ang panel alignment at maingat na dinokumento ang lahat ng damage. Tinukoy niya ang baluktot na door frame, ang wasak na side panel, ang basag na headlight assembly at ang stress fractures sa hood kung saan malakas na puwersa ang ginamit. Nang buksan niya ang driver's side door, huminto siya sandali at sapat na iyon para maintindihan kong kahit ang hinge damage pa lang ay mangangailangan na ng specialized repair at hindi simpleng replacement lang. Ang detalyeng iyon ang tuluyang nagpabago sa lahat. Pagkatapos ng inspection, tinanong ni Mark ang history ng sasakyan. Ipinaliwanag ko kung gaano ko na ito katagal pagmamay-ari, kung gaano ito kaingat na na-maintain, at kung ano-anong dokumento pa ang hawak ko. Sinuri niya ang records, tiningnan ang serial numbers, at kinumpirma ang matagal ko nang alam, pero hindi ko pa kailanman kinailangang ipagtanggol. Hindi ito ordinaryong sasakyan. Isa itong bihirang classic car, nakakaunti na lang ang natitirang ganitong modelo at ni-restore gamit ang period-correct components. Ang tunay na halaga nito ay nakasalalay mismo sa mga bagay na ngayon ay nasira na. Nang sabihin ni Mark ang estimated loss, neutral lang ang tono niya. Hindi niya pinalaki o pinalambot ang numero. Direkta niyang sinabi na malaki ang epekto ng damage sa originality at market value ng sasakyan kahit pa ma-fully restore ito. Malaki na nga ang repair costs pero may ikalawang antas pa ng pagkawala na hindi na mababawi ang depreciation na permanenteng nakaapekto sa value nito. Ipinaliwanag niya na ang kabuuang financial impact ay lampas sa iniisip ng karamihan tungkol sa halaga ng isang kotse
lalo na ng mga taong basta na lang itong tinatawag na simpleng bakal na napapalitan. Hiningi ko ang lahat ng nakasulat. Binigyan ako ni Mark ng detalyadong appraisal breakdown ng Repair Estimates Evaluation Report at photographic documentation. Ipinaliwanag din niya kung paano titingnan ng batas ang ganitong klase ng damage, lalo na ang pagkakaiba ng accidental damage at intentional destruction of property. Mas mahalaga ang pagkakaibang iyon kaysa sa naisip ng pamilya ko noong gabing ginawa iyon. Nang ibinahagi ko ang documentation, mabilis nagbago ang reaksyon nila. Ang mga usapang dati ay puno ng kumpiyansa ay naging alanganin. Ang mga pahayag na dating ipinapakita ito bilang simpleng family disagreement ay nauwi sa katahimikan at pag-iwas. Walang kumwestiyon sa mga numero, walang tumutol sa appraisal. Sa halip lumambot ang tono nila hanggang sa halos tuluyan na itong mawala. Mas matagal nang hindi sinasagot ang mga mensahe. Huminto ang mga tawag. Hindi ko sila hinarap gamit ang emosyon. Nag-focus ako sa pagbuo ng records. Inayos ko ang mga resibo dating valuations insurance correspondence at appraisal report sa iisang file. Humingi rin ako ng written confirmation tungkol sa ownership history at maintenance records mula sa mga dating specialists na nagtrabaho sa sasakyan. Bawat dokumento ay lalo lang nagpapatunay sa parehong konklusyon na hindi ito simpleng misunderstanding at ang consequences nito ay lampas sa feelings at opinyon. Ang naging malinaw ay hindi lang ang financial reality, kundi kung gaano kabilis mawala ang kumpiyansa kapag hindi na maiiwasan ang accountability. Ang mga taong minamaliit noon, ang damage ay biglang ayaw na itong pag-usapan. Ang mga dating nagsasabing emosyon lang ang lahat ay iba na ang kilos nang ang sitwasyon ay naging usapin na ng dokumento at hindi interpretasyon. Pagsapit ng gabi, may isang mahalagang bagay akong naintindihan. Hindi naman nagbago ang katotohanan overnight. Ang nagbago lang ay ang kagustuhan nilang balewalain ito. Hindi sumisigaw ang facts o nakikipagtalo. Basta lang silang umiiral at kapag nailatag na sa mesa, binabago nila ang direksyon ng bawat usapan kahit handaman ang mga tao o hindi. Nang sumunod na weekend papel ang dala ko at hindi argumento. Pinapunta ko si Daniel habang naroon na sina mom at dad, hindi bilang patibong kundi para masabi ang lahat ng harapan at walang puwang para sa pagtanggi pagkatapos. Dumating ako na may hawak na folder, hindi galit o mga inensayong linya at inilapag ko iyon sa mesa bago pa nila maibaling ang usapan sa feelings o lumang family history. Nakasandal si Daniel sa upuan niya, nakakross ang mga braso. At suot pa rin ang parehong mapanghamak na ekspresyong ipinakita niya sa garahe habang maingat akong pinagmamasdan ni na mom at dad na parang inaasahan nilang uurong ako bago pa man magsimula. Itinulak ko ang repair invoice papunta kay Daniel at sinabi, "Ito ang full assessment. Ito ang lahat ng damages na ginawa mo item by item, may kasamang documentation." Bahagya lang niyang tiningnan ang unang pahina bago niya iyon itinulak pabalik ng kaunti at umiling. "Hindi ko babayaran yan. Pinalaki lang ang mga numero at alam mo yan." Agad sumingit si Dad, kalmado ang tono pero mabigat ang dating. "Sheila, kapatid mo siya. Hindi kailangang maging permanente ang lahat dahil lang sa pera." Sumunod si Ma'am, mas mahina pero mas matigas ang tono. "Hindi nagbibigayan ng bill ang pamilya na parang mga estranghero. Maaayos ninyo ito nang hindi kailangang maging pangit." Hindi ako sumigaw at hindi ko rin inulit ang sarili ko. Binuksan ko muli ang folder at itinuro ang mga partikular na bahagi kung saan malinaw na nakasaad kung anong repair ang kailangan at bakit hindi maaaring bawasan ang trabaho nang hindi naaapektuhan ang integrity ng sasakyan. Bigla akong pinutol ni Daniel habang tumatawa ng mapait. "Umaasta ka na, parang demanda ito. Kotse lang yan, hindi tao." Diretso ko siyang tiningnan at sumagot. "Pagmamay-ari ko iyon at sinadya mong sirain matapos akong tumangging bayaran ang utang mo. Hindi nababago ang mga facts na iyon dahil lang magkapamilya tayo." Sumingit ulit si Ma'am, mas mahigpit na ngayon ang boses. "Alam mo namang under pressure siya. Hindi niya intensyong umabot ito sa ganito." Agad namang sinamantala iyon ni Daniel. "Pwede ka namang tumulong imbes na talikuran kami. Lagi ka namang nakakabangon kahit ano mangyari.
Mas mabigat ang bagsak ng linyang iyon kaysa sa inaasahan niya. Dahan-dahan kong isinara ang folder at sinabi, hindi ko responsibilidad ayusin ang mga desisyong hindi ko ginawa at hindi ko rin sasagutin ang losses para lang maprotektahan ang isang tao laban sa accountability. Nagbago ang postura ni Daniel. Yumuko siya pasulong. Nakadikit ang mga palad sa mesa at mahigpit ang panga. Ano ngayon? Sisirain mo ang pamilya dahil dito hindi ako umurong sa tingin niya. Hindi. Hinihingi ko lang na akuin mo ang ginawa mo at nililinaw ko kung ano ang mangyayari kapag tumanggi ka. Malalim na napabuntong hininga si Dad bago nagsalita. Pinipilit mo kaming mapunta sa ganitong sitwasyon. Sumagot ako agad. Nagtatakda ako ng boundaries. Magkaiba iyon. Malinaw kong inilatag ang mga pagpipilian ng walang emosyon. Pwedeng pumayag si Daniel nang nakasulat na sagutin ang buong repair cost sa loob ng malinaw na timeline o itutuloy ko ang formal na legal process para mabawi ang damages. Wala nang pangatlong option, walang kalahating kapatawaran. At walang paghahati ng burden na tinatawag lang na compromise. Tumingin si Mom sa aming dalawa bago nagsabing sobra naman ito. Sumagot ako ng diretso. Ang sobra ay ang pagsira sa pagmamay-ari ko para parusahan ako dahil lang nagsabi ako ng hindi. Napailing si Daniel at tumayo habang marahas na itinutulak pa atras ang upuan niya. Hindi ako pipirma sa kahit ano. Hindi mo naman talaga gagawin yan. Pamilyar ang kumpiyansa niyang iyon na buo mula sa mga taon ng pagiging protektado laban sa consequences. Tahimik kong ibinalik ang mga papel sa folder at sinabi kumpleto na ang documentation ko. Hindi ko kailangan na paniwalaan mo ako. Natahimik ang buong silid hindi dahil sa pagkabigla, kundi dahil sa unti-unting pag-intindi nilang hindi ako nagbabluff. Walang sumigaw, walang dramatic na pag-alis. Umabot sa rurok ang komprontasyon sa katahimikang iyon kung saan nasabi na ang lahat ng dahilan at bumagsak na ang bawat palusot. Iniwan ko pa rin ang kopya ng invoice sa mesa, hindi bilang pagbabanta, kundi bilang record, at umalis akong alam na ang susunod na mangyayari ay hindi na dedesisyunan ng emosyon, tradisyon o guilt. Dedesisyunan ito ng aksyon o ng kawalan nito. Pagkaraan ng isang linggo, hindi na teorya ang consequences. Nakaupo ako sa isang maliit na conference room kasama ang abogado ko habang nakalatag ng maayos sa mesa ang mga repair estimates. Hindi na lamang ito basta mga numero kundi ebidensyang nakakabit sa partikular na batas at legal na obligasyon. Dahan-dahan akong inakay ng abogado ko sa bawat detalye, hindi para takutin ako, kundi para siguraduhing malinaw sa akin ang ibig sabihin ng pagpapatuloy nito. Ang ginawa ni Daniel ay pasok sa intentional property damage. Hindi aksidente at hindi rin simpleng pagkawala ng kontrol o maling desisyon lang sa isang sandali. At dahil lumampas sa malinaw na financial threshold ang documented loss, may kaakibat itong civil liability na hindi basta mabubura ng paghingi ng tawad o pressure mula sa pamilya. Ipinaliwanag niya na ang claim ay hihingi ng full restitution para sa repairs kabilang ang labor parts at loss of use na lahat ay suportado ng written assessments at mga larawang kuha agad matapos mangyari ang damage. Bukod pa roon, magiging responsable rin si Daniel sa court costs kung patuloy niyang itatanggi ang liability at ang anumang judgment laban sa kanya ay malamang na mai-report sa credit agencies, bagay na maaaring makaapekto sa kakayahan niyang mangutang mag-lease o mag-refinance ng kahit anong mahalagang bagay sa loob ng maraming taon. Tinanong ko kung ano ang options ko kung bigla niyang gustuhing makipag-negotiate privately at walang pag-aalinlangang sumagot ang abogado ko. Anumang kasunduan ay kailangang formal, enforceable at kinikilala ng korte. Kung hindi, wala itong halaga. Nang formal nang maabisuhan si Daniel, agad nagbago ang reaksyon niya mula kumpiyansa tungo sa hindi makapaniwala. Tinawagan niya ako ng gabing iyon at kakaiba ang higpit ng boses niya, isang tono na hindi ko pa naririnig mula sa kanya noon. Talagang isinampa mo ito, sabi niya, hindi bilang tanong kundi bilang paratang. Kalmado kong sinabi na ginawa ko lang eksakto ang sinabi kong gagawin ko, walang sobra at walang kulang. Sinubukan niyang igiit na hindi raw dapat na uuwi sa legal records ang family disputes
na sobra raw ang reaksyon ko at walang judge na siseryoso rito. Sinabi ko sa kanya na seryoso na itong tinanggap ng paperwork at hindi na ako ang may kontrol sa timeline ng proseso. Kinabukasan tumawag si ma'am at wala na ang dati niyang matigas na tono. Nanginginig na ito ngayon. Sinabi niyang may nakausap siyang kaibigang nagtatrabaho sa finance na nagbabala tungkol sa wage garnishment at pangmatagalang credit damage na maaaring harapin ni Daniel. Sumunod namang tumawag si Dad, mas tahimik kaysa dati, at tinanong kung may paraan pa bang mawala ang lahat ng ito nang walang permanenteng epekto. Pareho lang ang isinagot ko sa kanya at kay Daniel. Hindi nawawala ang responsibilidad dahil lang naging inconvenient ito. At kung uurong ako ngayon, pinapatunayan ko lang na mas epektibo ang pressure kaysa accountability. Kalaunan ipinaliwanag ng abogado ko sa counsel ni Daniel na mahalaga ang intent na malinaw sa documented actions na sinadya ang damage at hindi ito negligence lamang, at na ang valuation report ay nagpapakitang lampas ito sa minimum threshold para sa seryosong civil consequences. Hindi ito ipinakita bilang paghihiganti o parusa, kundi bilang recovery, isang prosesong nakatuon sa pagbabalik sa injured party sa dating kalagayan hanggat posible. Kinailangan na ni Daniel na sumagot sa formal na paraan, hindi sa pamamagitan ng mga tawag o emosyonal na pakiusap, kundi sa pamamagitan ng filings na may deadlines at penalties kapag hindi sinunod. Habang unti-unting lumulubog sa kanila ang realidad ng sitwasyon muli, na namang nagbago ang dynamics sa loob ng pamilya. Naging maingat at halos parang scripted na ang mga pag-uusap na para bang walang gustong magsabi ng maling salita na maaaring magamit o mabigyang ibang kahulugan sa kalaunan. Tumigil si Daniel sa pagpilit na maliit lang ang damage at nagsimula na lang magtanong kung gaano katagal mananatili sa record niya ang isang judgment. Nagtanong si Mom kung posible bang magkaroon ng payment plan sa ilalim ng court supervision habang gustong malaman ni Dad kung makakatulong bang magbenta ng assets para mabawasan ang magiging epekto. Huli na ang mga tanong na iyon para baguhin pa ang direksyon ng lahat, pero ipinakita nilang sa wakas ay napalitan na ng awareness ang denial. Hindi ko binawi ang claim. Hindi ako pumayag sa mga side arrangement o verbal promises. Bawat hakbang pasulong ay sumunod sa prosesong itinakda ng abogado ko, documented, filed at acknowledged. Hindi na ito tungkol sa pagpapatunay ng punto o panalo sa argumento. Tungkol na ito sa pagprotekta sa mga karapatan ko at pagtangging akuin ang consequences na hindi naman kailanman para sa akin. Pagsapit ng katapusan ng linggong iyon, malinaw na sa lahat ng involved na ang nagsimula bilang resentment at entitlement ay tumawid na sa sitwasyong sinusukat na ang mga intensyon ayon sa batas at hindi ayon sa loyalty. Hinaharap na ni Daniel ang mga consequences na hindi na niya kayang lusutan sa pamamagitan ng salita. Nahaharap naman ang mga magulang ko sa limitasyon ng impluensya nila. At ako ay sa wakas nakatayo sa espasyong ang kalinawan ay pumalit na sa pagdududa. Naging permanente ang sitwasyon sa paraang pinakamahalaga, hindi emosyonal kundi legal, kung saan nakatala ang mga desisyon at hindi na optional ang responsibilidad. Makalipas ang ilang buwan, naging desisyon na mismo ang katahimikan. Sa puntong iyon, sapat ng malinaw ang mga linyang nabuo, kaya wala nang kailangang sabihin pa ng direkta. Pinili ng mga magulang ko na pumanig kay Daniel hindi dahil tahasan nilang sinabing tama ang lahat ng ginawa niya, kundi dahil itinuring nilang parang hindi patas ang consequences na kinahaharap niya imbes na bunga ng sarili niyang aksyon. Bawat pag-uusap ay may parehong undertone. Ang ideyang dapat daw mas nangibabaw ang loyalty kaysa documentation na dapat tahimik na lang tinanggap ng pamilya ang damage at ang pagtanggi kong umatras ang siyang dahilan kung bakit lumaki pa ang problema kaysa sa orihinal na ginawa niya. Dahan-dahang nangyari ang pagbabago hindi sa isang malaking away, kundi sa paulit-ulit na patterns na hindi na kayang baliwalain. Mas naging maikli at maingat ang mga tawag ni Mom, kadalasang umiikot lang sa stress ni Daniel sa problema niya sa pera at sa takot niya sa pangmatagalang epekto, habang ang sitwasyon ko naman ay binabanggit lamang bilang hadlang sa pagbangon niya. Tuluyan ng tumigil si Dad sa pagtatanong at limitado na lang sa mga pahayag tungkol sa forgiveness. Pinapaalala kung gaano raw kabilis lumipas ang panahon at kung paano raw dapat matutong mag-move on ang pamilya.
Wala ni isa sa kanila ang nagtanong kung ano ang naging emotional o practical cost nito para sa akin at wala ring kumilala na totoo ang pagkawala ko bago pa man ito naging legal issue. Hindi na ako nakipagtalo sa kanila. Tumigil na akong magpaliwanag. Tumigil na rin akong itama ang bersyon ng mga pangyayari na mas komportable silang paniwalaan at hindi na ako sumasagot sa mga mensaheng tinatawag na kalupitan ang accountability. Nang mag-message si Daniel, nagbago na ang tono niya mula sa galit tungo sa resentment at pagkatapos ay naging tahimik na paratang na para bang pinili ko raw ang principles kaysa tao. Hindi ko rin sinagot ang mga mensaheng iyon dahil bawat reply ay parang muling pagbubukas ng pintong matagal ko nang piniling isara. Wala namang dramatic confrontation na naging hudyat ng tuluyang pagtatapos ng komunikasyon namin. Hindi ako nag-anunsyo ng boundaries o nagbigay ng ultimatum. Tumigil lang ako sa pakikipag-engage. Hindi ko na sinasagot ang mga tawag. Naiwang unread ang mga text messages. Tinatanggihan ko ang mga imbitasyon ng walang paliwanag. Nang dumating ang mga holidays, gumawa ako ng sarili kong plano nang hindi na ipinapaliwanag ang dahilan dahil naintindihan kong mas malinaw ang pagkawala kaysa sa pakikipagtalo. Sa paglipas ng panahon, nawala ang expectation nilang kalaunan ay uurong din ako at napalitan iyon ng hindi komportableng pagtanggap na seryoso talaga ako. Unti-unting nagkaroon ng ibang ritmo ang buhay ko nang mawala ang ingay. Nang mawala ang tuloy-tuloy na pressure na unahin ang comfort ng iba, naging mas tahimik at mas maayos ang mga araw ko. Nag-focus ako sa trabaho, finances at sa mga routine na matagal nang nagbibigay sa akin ng stability bago pa nagsimulang sakupin ng family dynamics ang isip ko. Gumagawa ako ng mga desisyon nang hindi iniisip kung paano iyon huhusgahan ng iba. At ang peace ay hindi dumating dahil may resolution kundi dahil sa consistency. Ang pinakamahirap tanggapin ay ang katotohanang hindi na darating ang reconciliation, hindi dahil tumanggi ako rito, kundi dahil nangangailangan iyon ng acknowledgement na kailanman ay hindi dumating. Walang naging apology. Walang umamin na may nasirang bagay bago pa naging legal ang lahat. Ang katahimikan ang nagpatunay sa bagay na matagal nang iniiwasan ng mga salita na ang halaga ko sa loob ng pamilya ay laging conditional at nakabase kung gaano karami ang kaya kong akuin para sa kapakanan ng iba. Hindi ako nakaramdam ng tagumpay dahil sa distansya. Nakaramdam ako ng katatagan. Ang pagputol ng relasyon ay hindi parusa o paghihiganti, kundi pagpiling protektahan ang buhay na binuo ko laban sa mga pattern na puro sakripisyo ang hinihingi pero walang kasamang respeto. Lumipas ang mga buwan na walang komunikasyon at hindi na mabigat ang pagkawala nila, malinaw na lang ito isang paalala na hindi laging nanggagaling sa pag-aayos ang kapayapaan. Minsan, nanggagaling ito sa pagpapakawala. Sa pagpili ko ng katahimikan, pinili ko rin ang sarili ko. Hindi dahil tumigil nang maging mahalaga ang pamilya, kundi dahil sa wakas ay naintindihan kong ang loyalty na walang accountability ay hindi pagmamahal at ang closeness na walang boundaries ay hindi tunay na connection. Ang natira matapos manahimik ang lahat ay hindi pagsisisi kundi katiyakan. At ang katiyakang iyon ang naging pundasyon ng lahat ng sumunod. Makalipas ang ilang panahon, clarity na ang pumalit sa guilt. Sa distansyang iyon, naging konkreto na ang mga consequences na dati ay parang malayo lang na posibilidad. Buong hinarap ni Daniel ang financial weight ng mga ginawa niya. Naipatupad ang repair costs nang walang discount o delay. At sumunod sa kanya ang legal record ng ginawa niyang damage hanggang sa mga bahagi ng buhay na hindi niya kailanman inisip, kabilang ang credit checks at future contracts. Ang bagay na dati niyang tinawag na bakal lang ay naging documented liability na tuluyang nagbago sa mga options niya sa buhay. Wala nang makapagpapalambot sa consequences na iyon gamit ang paliwanag o salitang pamilya dahil malinaw nang nagsasalita ang mga numero para sa sarili nila. Natapos ang family dynamic hindi sa isang malaking away, kundi sa isang tahimik na konklusyon. Walang final conversation para ayusin ang lahat. Walang biglaang apology na maaaring nagpabago sa ending. Nanatiling buo at tuloy-tuloy ang katahimikan, pinapatunayang permanente na talaga ang paghihiwalay at hindi pansamantala lamang. Tumigil na akong maghintay ng acknowledgement at tumigil na rin silang humingi ng flexibility.
Ang kawalan ng komunikasyon ay naging permanente hudyat ng pagtatapos ng mga relasyong masyadong umasa sa kahandaan kong tiisin ng tahimik ang pananakit. Para naman sa akin nagpatuloy ang buhay sa paraang mas matatag kaysa dramatic. Naging predictable ang mga araw ko sa pinakamagandang paraan, hinubog ng mga routine na ako mismo ang pumili ng walang negotiation o guilt. Bumalik ang kotse sa garahe ko matapos ang ilang buwang maingat na restoration. Naayos ang katawan nito na panatili ang halaga nito at hindi na nakatali sa conflict ang presensya nito. Sa tuwing minamaneho ko iyon, mas kaunti na ang galit at mas malinaw ang katiyakan na nararamdaman ko, hindi dahil nabura ang nakaraan, kundi dahil hindi na nito dinidiktahan ang direksyon ng buhay ko. Hindi ko man nabawi ang pamilya sa tradisyonal na kahulugan. Nakamit ko naman ang malinaw na pag-unawa sa sarili kong boundaries at sa kapalit ng pagbabaliwala sa mga iyon. Tumigil na ang independence ko na maging depensa lamang at naging pundasyon na ito ng buhay ko. Nang mawala ang tuloy-tuloy na pressure na patawarin at unawain ang mga ugaling paulit-ulit ng lumalampas sa malinaw na limitasyon, nagkaroon ako ng espasyo para mamuhunan sa sarili ko, sa trabaho ko at sa mga relasyon na nakabatay sa mutual respect at hindi sa obligasyon. Ang natira ay hindi kapaitan kundi tahimik na kumpiyansa na kumilos ako ayon sa mga prinsipyo ko. Hindi ibig sabihin ng pamilya ay ikaw ang sasalo sa consequences ng ibang tao. Hindi binubura ng shared history ang personal responsibility at hindi nangangailangan ang pagmamahal ng walang limitasyong pagsasakripisyo sa sarili. Ang bawat relasyon, gaano man ito kalapit, ay nangangailangan ng accountability para manatiling healthy. Kapag paulit-ulit nang nilalampasan ang linyang iyon, ang pagprotekta sa boundaries mo ay hindi kalupitan kundi self-respect. Ang pagpili sa responsibilidad kaysa guilt ay nagdadala ng clarity kahit pa ang kapalit nito ay distansya dahil mas tumatagal ang integrity kaysa approval. Maraming salamat sa pagsama sa kwentong ito hanggang sa huli at sa pagbibigay ng oras at atensyon ninyo rito. Pinahahalagahan ko ang bawat mambabasang sumabay sa bawat hakbang ng may pasensya at bukas na isip. Kung nakaranas ka na rin ng sandaling nagbanggaan ang loyalty at personal values mo, inaanyayahan kitang ibahagi ang iniisip mo sa comments. Mahalaga ang perspective mo at maaaring makatulong ang karanasan mo para may ibang taong makahanap din ng clarity sa sarili nilang sitwasyon.